trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Yeah, oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Gonna trust him more. Yes, I'm so glad I learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Gonna trust him more. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating Vesper at tayo po ay sabay-sabay na mananalangin muli sa ating Panginoon. Ang prayer po ay isa sa pinaka-importante o ipinaka-importanting tools na binigay po sa atin ng ating Panginoon o tinuro sa atin ng ating Panginoon upang patuloy tayo magkaroon ng komunikasyon, kalakasan at kasiguruhan na nanggagaling po sa ating Diyos, no? At dangat nga lang, iba po hindi nagagamit ng lubusan ang tinatawag na panalangin. Panalangin po ay isang makapangyarihang bagay na pwede po natin gamitin at gamitin po natin ito. In fact, parang sinasabi po sa banal na kasulatan o sinasabi sa banal na kasulatan na ito po ay isang lifestyle ng mga mananampalataya na ang prayer po ang dapat po natin gawin o kasama po sa ating sistema na ating spiritual na kalagayan.
marami po tayong matututuhan at marami tayong malalaman pagdating po sa tinatawag na prayer. Pero bago po tayo sa tinatawag na pagbubulay-bulay ay hayaan niyo pong pasalamatan ko ang katawan po ng high praise, no? At napapansin ko po, bagamat hindi po tayo nagkikita dito lang po sa video, ay gumagawa po tayo at nagpupuri sa ating Panginoon na parang iisang katawan ho o parang isang basketball team na teamwork, no? Ito po yung High Praise Worship Team. Maraming salamat po sa High Praise Worship Team at patuloy na ginagamit, patuloy na nagpapalakas at patuloy pong umaawit sa ating Panginoon, no? At isang bagay po to na tunay na naghahayag ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. So tuloy na po tayo sa ating devotions po, sa ating pagbubulay-bulayan sa ngayong gabing ito patungkol po sa panalangin. Ngayong gabing po ito ay isang bagay na pwede ho nating tanungin sa ating sarili na bakit ba ako nananalangin, no? Anong kasiguruhan na meron ako na itong panalangin nito ay tinutugon ng ating Panginoon, no? O ano ba mapapala ko dito sa panalangin ito, no? Ngayong gabi, ang title po ng message po natin ay Assurance of Prayer o kasiguruhan sa panalangin. Buksan niyo po ang inyong Bible sa Isaiah 55 verse 6, no? Ang sabi po doon sa Isaiah 55 verse 6, Seek the Lord while He may found, call on Him while He is near. No? Sinabing seek po dito, hindi dahil po siya nawawala. Ibig pong sabihin nito, patuloy natin siyang pag-aralan, patuloy po natin alamin, no? Ang patungkol po sa ating Panginoon at tumawag po tayong patuloy sa ating Panginoon. Pero ano kayang kadahilanan? Bakit to sinabi ni Isaiah? Ito po yung ating pag-aaralan, ito po yung ating pagbubulay-bulayan. Pero bago po yan, sandali po tayong manalangin. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong ito na yung ginawa sa bawat isa amin. Patuloy mo kaming pinapalakas, patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kami, Panginoon, na pinagpapala. Panginoon, sa ganitong sitwasyon na sa kauna-unang pagkakataon na kami nasa loob lamang ng aming tahanan, nagpupurit, nagpapasalamat, patuloy kang gumagawa sa amin, sa aming pamilya. Mga Panginoon, ang bawat miyembro ng High Praise Family, patuloy mo silang ingatan at patuloy mo silang patnubayan. Ngayong gabing ito, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magsalita sa bawat isa sa amin. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong krus ng Kalbaryo upang ikaw madinig at maranasan. Ano man aking sasabihin, Panginoon, ito'y galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ito ang may samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Meron daw pong isang miyembro ng iglesia na merong alagang parot. At tuwang-tuwa itong miyembro ng iglesia ito sa kanyang alagang parot sapagkat napakaganda at napakamahal na kanyang bili dito sa parot neto, no? Kaya lang merong isang problema. Ang alam lamang sabihin ng parot nito ay kiss kita o kiss kita, kiss kita. Ibang halikan kita, halikan kita, halikan kita, no? Kahit anong turo ng may-ari, yun pa rin ang sinasabi ng parot. Kiss kita, kiss kita, kiss kita, no? So, parang napapahiya itong miyembro nito at parang gusto niyang ibenta uli. Dahil baka sabihin ng mga tao bakit ito yung tinuturo ng may-ari nitong parot nito, no? Na kiss kita, kiss kita. So, parang frustrated na itong may-aring ito dito sa kanyang alagang babaeng parot. Babae pa naman yung parot na ito. At itong sinasabi, kiss kita, kiss kita, kiss kita. So, parang gusto nang sumuko at isang araw, nadinig naman niya sa kanyang pastor na meron ding alagang parot, yung kanyang alagang pastor. At halos pareho sila ng parot na alaga, no? Pero hindi naman sila nagkakaalaman na parehong bumibili sila ng ganitong uri ng parot. So, nagkataon lamang na pareho sila ng parot na inaalagaan. Yung nga lang, na-discover nung miyembro nito na yung alagang parot ng pastor ay hindi kiss kita ang sinasabi.
Ang sinasabi naman ng parot nito ay prayer request, prayer request, prayer request. Dahil nga ito siguro alaga ng pastor, ito yung natutuhang salita, prayer request. So, tuwan-tuwa yung tuwan-tuwa yung may-ari. Sabi niya, Pastor, buti pa ikaw naturuan mo yung parot mo na magsalita ng prayer request, prayer request, prayer request. Kasi tuwing may darating na bisita doon sa tahanan ng pastor, ito yung nadidinig ng mga bisita na prayer request. Samantalang doon sa babaeng parot ng alaga ng miyembro, ay nadidinig ng mga miyembro pag nagpupunta doon is, kiss kita, kiss kita, kiss kita. So sabi nung may-ari, Pastor, ano kaya? Kasi gusto ko na ibenta itong parot neto dahil nakakahiya dahil ang sinasabi, kiss kita. Sabi ng pastor, ganito na lang. Bakit di natin pagtabihin? Bakit di natin baka sakaling mahawa yung parot na iba yung sabihin kapag nadinig niya itong parot na alaga ko na prayer request, prayer request, prayer request. Ay, oo nga, no? Sabi nung may-ari. Baka nga, pag nagkadikit sila, mahawa nung parot nyo, yung parot ko. So, ito nga yung ginawa. So, isang araw, pumunta yung miyembro ng church na dala-dala yung kanyang parot na walang sinabi, kundi kiss kita, kiss kita. Doon sa parot ng pastor na walang sinabi, kundi prayer request, prayer request, prayer request. No? So, dinala ng miyembro yung parot doon sa pastor at pagkakita nung parot ni pastor doon sa parot ng miyembro, aba, iba na sinabi nung parot ni pastor. Hindi na prayer request, prayer request, prayer request ang sabi niya. Nung nakita yung parot na babae nung alaga ng miyembro, ang sinabi na answered prayer, answered prayer, answered prayer. Yun na yung sinabi, answered prayer, answered prayer, answered prayer. Mga kapatid, mga kaibigan, ito isang istorya lamang na nakakatuwa, pero itong parot nito, hindi tumigil siya sa kasasabi ng prayer request, prayer request. Hanggang hindi niya nakikita yung babaeng parot na yon. Nung nakita niya, nag-iba na. Hindi huminto ng pagsasalita ng prayer request, hanggang di natutugunan marahil yung kanyang prayer request na makakita ng isang babaeng parot. Tayo rin po bilang mananampalataya, isang sikreto po na huwag tayong hihinto pagdating ho sa panalangin. Hindi ko naman sinabing gayahin niyo yung parot, pero meron tayong matututuhan na hanggang hindi tayo humihinto sa panalangin po, kapag ito'y ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, tutugunin po ng ating Panginoon yung ating mga prayer request according in His own perfect timing. Minsan nakalimutan na natin, pero tumutugon pa rin ang ating Panginoon. May mga pagkakataon po na nakalimutan na natin yung ating prayer request, pero sumasagot pa rin ang ating Panginoon. May mga pagkakataon po na in His own perfect timing na tutugunin niya yung ating mga panalangin. Napaka-importante po pagdating ho sa aspeto ng Kristyanismo o sa Christian life, yung tinatawag pong panalangin. In fact, ginawa pong modelo ng ating Panginoon yung kanyang sarili na kapag kailangan niya ng kalakasan, kapag kailangan niya ng gabay, kapag kailangan niya ng direction, ay nananalangin ang ating Panginoon. Naging modelo, pinakita niya, tinugon niya yung ating mga disipulo. Pagdating ho sa tinatawag na panalangin, pinakita ng ating Panginoon yung kahalagahan ng panalangin na dapat nating gayahin, na dapat nating makita rin ito, yung importansya ng panalangin. Alam niyo po, sa siyensya po, pinag-aralan nila kung ano nga ba yung tinatawag na kahalagahan ng panalangin. Ito po yung mga scientists at ayon po sa pag-aaral nila na merong positibong o bagay na nakita nila pagdating ho sa panalangin.
Ayon po sa pag-aaral ni Dr. Clyde Routledge, isa po siyang PhD pagdating ko sa psychology, ang sabi niya, merong tinatawag na 5 benepisyo ang tinatawag na panalangin. Merong 5 benefits pagdating ko sa panalangin. Unang-una, ang benepisyo o benefits pagdating ko sa panalangin, prayer improves self-control. Yung bang, siguro madali kang mainis, madali kang magalit, madali kang sumigaw, o madali kang ma-frustrate, madali kang ma-disappoint, madali kang manghina. Pero pag ipinasok mo sa iyong buhay yung tinatawag na panalangin, madali kang makapag-self-control. Imbes na bigla kang sumigaw, nakakapag-self-control ka, hindi ka muna sisigaw. Ito po yung sinasabi ni Dr. Clay Routledge. You manage to control yourself pagdating po sa mga biglaang bagay na nangyayari sa ating buhay. Pangalawa, hindi lang improve self-control, yung prayer makes you nicer. Nagiging mabait ka. Nagiging makakapag-isip ka ng maayos, no? Hindi ka kagad naiinis, no? Kasi nga, sabi doon sa pag-aaral niya, no, kapag ikaw ay nananalangin, mas nakikita mo ang iyong kalakasan kaysa doon sa taong kinaiinisan mo. Mas nakikita mo na, ay, mas kawawa pala siya kaysa sa akin. O mas mapalad pala ako kaysa sa kanya. Mas nakikita daw yun kapag tayo ay nananalangin. So, nagiging mas mabait ka doon sa taong iyon, no? Parang sinasabi dito sa pag-aaral nito ay, mas pinagpala pala ako kaysa sa kanya. So, the tendency daw po is that mas nagiging mabait ka doon sa taong iyon. Pangatlo, prayer makes you more forgiving. Kasi naihinga mo na sa ating Panginoon, o kaya nasabi mo na ito, no? Panginoon, kaya may mga taong nagsasabing, Panginoon, ikaw nang bahala sa kanya. O, Panginoon, ikaw na makipag-usap sa kanya. So, yung taong kinaiinisan mo, ayon dito sa pag-aaral, mas napapatawad mo siya. No? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinatatawad na kita. So, ito yung bagay na napag-aralan ng mga psychologists o ng siyensya. Ano yung una? Ang una is it improves prayer improves your self-control. Pangalawa is prayer makes you nicer. Pangatlo, prayer makes you forgiving. Pang-apat is prayer increases your trust, yung pagtitiwala. Kasi nga, nabanggit mo na sa Panginoon, naihinga ko na sa iyo, nasabi ko na sa iyo, no? Pinagkakatiwalaan ko na tutugunin mo ito. Ganon din sa tao na yung sigurong kinaiinisan. Mas lalo kang nagtitiwala sa kanya sapagkat alam mo na may gagawin ng Panginoon doon sa taong hindi mo pinagkakatiwalaan kapag mayroon pa siyang ginawang hindi maganda sa iyo. Ito rin yung sinabi ng siyensya, lalong higit kapag mayroon kang tinatawag na prayer partner, no? Kasi pinagkakatiwalaan mo yung prayer partner, no? Lahat po tayo, meron tayong prayer partner. Ang prayer partner ko po yung aking may bahay. O minsan, prayer partner ko po yung aking mga anak, no? Meron din po akong prayer partner na hindi ko miyembro ng pamilya. Ito po yung aking mentor. So, mag-i-increase yung tinatawag natin pagtitiwala. O sa mga wala pang asawa, siguro ang prayer partner mo, yung boyfriend o yung girlfriend o yung anak mo, kung wala ka pang girlfriend, ang prayer partner mo, yung nanay mo o yung tatay mo. Ito po yung minsan sinasabi din sa akin ng mga anak ko na pag-pray mo naman ako, ganun. So, ito po yung tinatawag na mas nag-i-increase ang iyong tiwala, hindi lamang sa ating Panginoon, kundi sa iyong kapwa. At panglima, prayer offset the negative health effect of stress. Totoo nga naman. Dahil nga, nawawala na stress mo, imbis na sarilinin mo, imbis na kimkimin mo yung problema, meron kang Diyos na pinapanalangin at nawawala yung stress. In short, kaya marami sa ating mga taga-high praise member na magaganda at mga gwapo dahil nawawala yung stress nila. Binibigay nila ito sa ating Panginoon. So, ito yung benepisyo physically, mentally, emotionally, pagdating po sa prayer. Kaya pala sinasabi ito ng ating Panginoon o ginagawa niyang modelo ito dahil
ang dami pong benefits. Pagdating po sa emosyon natin, pagdating sa physical natin, pagdating sa pag-iisip natin na ating nararamdaman, ating na-experience, no? It also indicate that people who pray are generally happier and healthier than people who don't. Proven po to. Proven na proven. Na mas masaya daw po at mas malulusog kapag pagdating po sa prayer. Tignan mo yung katabi mo. Di ba napakalusog niya at mas masaya? Ganyan po tayo mga taga-high praise. Kapag ginagawa po nating lifestyle yung prayer, hindi niyo napapansin. Nagiging mas malusog po tayo. Mas masayahin po tayo. Kahit ngayon nandito po tayo, nasa COVID-19 na sitwasyon, nasa loob lang ng bahay, ay ibang tao nakikita natin sa Facebook nila na nababato na, humuhugot na sila, no? Pero tayo mga taga-high praises, mas masaya pa rin at lalo siguro lumulusog. May nakita pa nga ako nung sa isang joke sa Facebook nung nagkaroon ng lockdown ay nagagamit pa nila yung kanilang pintuan, nakakapasok pa sila. Pero ang problema nila siguro pagkatapos ng lockdown, hindi na nila kung makakalabas pa sila ng pintuan dahil naging malusog na sila. So, ito po yung bagay na benepisyo pagdating sa tinatawag ng panalangin. Pero hanggang doon na lang po ba? Pagdating sa panalangin ay physical, emotionally, na tayo ay nagbe-benefits pagdating sa panalangin. Hindi po. No? Meron hong tinatawag na physical na benepisyo, spiritual na benepisyo pagdating sa tinatawag na panalangin. Dangat nga lang, ibang tao hindi tinitake advantage itong panalangin nito. Na minsan, ang panalangin ay para lamang sa kanilang parang fire escape. Kung kailang may sunog, tsaka sila pupunta doon sa fire escape na yon, gagamitin nila kung kailan lang may sunog, o kung kailan lang may problema, o kung kailan lang may flat tire, tsaka nila gagamitin yung spare tire, no? Parang ang panalangin para lang fire escape o para lang spare tire, no? Buti na lang mga taga high praise po hindi. Ito po yung bagay na paalala sa atin ng ating Panginoon na kahalagahan po ng panalangin, no? Ano pa po? Meron hong importansya pagdating sa spiritual na kalagayan po pagdating sa panalangin. Isa pang importansya ay lumalakas po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Lalong tumitibay, lalong nagiging matatag yung ating relasyon pagdating po sa panalangin. Yung tinuruhong panalangin ng ating Panginoon nung tanong ang mga disipulo na teach us how to pray, ang tinurong pong panalangin ay ang unang-unang word ay Our Father in Heaven. Ito po ay isang pagtawag o isang uri ng panalangin na hindi mo siya pwedeng tawagin na Ama sa langit kung wala kayong tinatawag na relasyon. So kinikilala mo ang ating Amang sa langit bilang ating Ama. Lalo mo siyang tinatawag, aming Ama, aming Diyos, no? So, it established yung tinatawag na relasyon. Para ba yung sa mga anak natin, na meron tayong kagalakan na kapag meron silang problema, kapag merong sitwasyon na ating mga anak ay, Pa, Dad, Tay. Na bagamat meron tayong, ano ba naman anak, ang dali lang ng problema mo, pero nandun po yung ating kagalakan. Na hindi namamalayan ng ating mga anak na kapag meron silang problema, lumalapit sa atin, lumalakas lalo yung tinatawag na relasyon. This is the psychology. Na lalong lumalakas yung ating spiritual relationship po sa ating Panginoon when it comes to prayer. Sabi nga ni Henry Nouwen, isang manunulat, na isa ring spiritual leader, ang sabi niya rito, let me quote, "Praying is no easy matter. It demands
a relationship which you allow someone other than yourself to enter into the very center of your person. Ibig sabihin, pinapapasok mo siya, hinahayaan mo siya na gumawa, kumilos, magsalita, maghayag sa'yo. At hindi mo pwedeng gawin ito kung hindi malakas ang iyong relasyon sa ating Panginoon. So, hindi lamang physical, hindi lamang emotional, hindi lamang pag-iisip, kundi spiritual na kalakasan na hinahayaan mo ang ating Diyos na gumawa, na maghayag sa iyo. Sapagkat meron tayong spiritual na relasyon. So, pinapalakas mo. So, the more you pray, the more you call upon our God, the more you strengthen our relationship to our God. Kaya nga sinabi ni Isaiah na seek our God habang pwede pa, lalo nating saliksikin, lalo nating pag-aralan sapagkat lumalakas yung ating relasyon sa Kanya. Lalo natin siyang nadidinig, lalong naghahayag siya. Yung dating boses na dating na hindi natin masyadong maintindihan, yung lalong nagiging audible, lalong nagiging refined, lalong nagiging maliwanag. Nasa sandaling ikaw ay manalangin, madali mong maunawaan. Madali mong malaman. So, nag-upgrade po tayo pagdating sa panalangin. The more you pray, the more you upgrade yourself when it comes to our relationship to our God. Na dati-dati hindi mo mauna, ano kaya gustong sabihin sa akin ng ating Panginoon? Ano kaya ang gustong ipahiwatig? Pero habang tayo nananalangin, lalo itong nagiging maliwanag. Na dati-dati bago maunawaan, maabot ng buwan, maabot ng taon. Pero habang ikaw ay nananalangin, hindi na buwan, hindi na taon, kundi nagiging araw na lamang, nagiging oras na lamang, nagiging segundo na lamang, na pagkatapos mo na lang, ito pala yung gustong sabihin sa akin ng ating Diyos. Ito pala yung gustong ihayag. Na ang bilis, sapagkat lumalakas, nagiging matibay, at nagiging matatag yung ating relasyon sa ating Panginoon. So the more you pray, the more the relationship is strengthened, firmer. Ito po yung gustong ihayag ni Isaiah sa atin. At ang matindi pa dito, sa Isaiah 55 verse 1, ito po yung sinasabi, Isaiah 55 verse 1, tingnan niyo po ito, ako'y galak na galak nung nabasa ko po ito. Ang sabi doon sa Isaiah 55 verse 1, doon din po sa kanina verse 6, so ito ngayon verse 1. Come you are thirsty, come to the water. Ikaw na uuhaw, pumunta ka rito sa tubig. Ngayon, bakit tubig? Alam niyo po, sa disyerto, kaya sinabing disyerto, hindi dahil maraming buhangin. Kagaya na napapanood natin sa TV, pag sinabing disyerto, maraming buhangin, mainit, pinagpapawisan pa, sabi nga, sa disyerto, hindi ka pwedeng pagpawisan dahil zero humidity. Kapag mataas ang humidity, tsaka kapag papawisan, kaya napapanood natin sa TV na nasa desierto, nakikita natin basa yung katawan, basa yung kilikili, Hindi po totoo yun. Dahil kapag ikaw ay nasa desierto, pag sinabing zero humidity, hindi ka pwede pagpawisan, pero ikaw ay natutuyuan. At pag sinabi pong desierto, hindi dahil maraming buhangin, kundi walang tubig. So, ang tubig po ang pinaka-importanting elemento pagdating sa disyerto. Ito po yung sinabi na Isaiah. Halika yung mga nauuhaw at dito'y maraming tubig. Ang tubig po ang pinaka-importanting bagay sa disyerto. Sa atin po pagdating sa pagkain, ang pinaka-importanting bagay ay yung kanin, morcon, lechon, o kaya pansit, importante bagay. Siguro kung nasa handaan itong sa Isaiah, ang sasabihin niya, halika kayong mga nagugutom, hindi uhaw ang sasabihin niya.
kundi halika yung mga nagugutom. Meron ditong kanin, may pansit, may lechon, merong morcon, merong malaking handaan. Ito yung sinasabi niya. Na kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, merong malaking handaan na naghihintay sa atin. Prayer is our enjoyment of a banquet. Na malaking handaan na naghihintay po sa atin. Ito po yun. Na kapag tayo nanalangin, we can experience a banquet. And God is inviting us in a banquet. So when we pray, we are approaching our God, and He has prepared a banquet na malaking handaan. Nakita nyo? Because we are His children, na malakas ang relasyon natin sa Kanya, God has prepared for us a banquet. Ano yun? A banquet na ito. Palalakasin niya tayo, pagtitibayin niya tayo, bibigyan niya tayo ng assurance, hahawakan niya tayo, dadalhin niya tayo sa oras ng problema, bubuhatin niya tayo sa oras ng sitwasyon. Ito po yun na naghihintay sa atin. Na iba po sa atin ay naramdaman na ito. Bagamat sa gitna ng kalituhan, kaya ka pala nakakangiti dahil binubuhat ka ng Panginoon, pinapakain ka niya, pinapalakas ka niya, inaayos niya yung buhay mo. Ito po yun. Na sunod-sunod na pangyayari sa ating buhay. Napakaganda po pagdating po sa panalangin. Ito'y naghihintay sa atin. Hindi lang tayo pinapalakas physically, hindi lang tayo pinapalakas emotionally, hindi lang tayo pinapalakas sa ating pag-iisip, hindi lang pinapalakas yung ating relasyon sa ating Panginoon, kundi it's a banquet na napakalaking handaan na naghihintay sa atin. Na ang iba po sa atin ay naranasan nito. Ang iba sa atin ay na-experience na itong napakalaking banquet nito. Na tayo binuhat, kinarga ng ating Panginoon. Sa gitna ng ating kahinaan, kalituhan, kabagabagan, tayo kanyang binubuhat. Dito po ako magtatapos sa istoryang ito. Meron din isang negosyante na napakayaman. At napakarami niyang kumpanya na naitayo sapagkat siya'y naging successful sa kanyang negosyo. At being successful sa kanyang negosyo ay meron siyang headquarter, meron siyang sariling opisina. At sa loob ng kanyang opisina ay malaki rin yung opisina niya. Doon siya nagmi-meeting, doon niya mini-meet yung kanyang mga managers, kanyang mga vice president, yung kanyang mga tauhan doon sa loob na yun. Pero meron isang katangi-tanging bagay na nandoon sa kanyang opisina. Of course, opisina, merong computer, may laptop, merong lamesa, may aircon, no? Pero sa lahat ng opisina, ito ay merong nakadrawing doon sa likod ng kanyang upuan o yung kanyang desk, no? At doon sa drawing na yon, bandang itaas ng kanyang pader doon sa likuran na yon, ay mayroong nakadrawing na halos nakadikit na doon sa kisame na mayroong isang pagong nandoon sa itaas na nakadrawing. So tuwing may papasok sa kanyang opisina, hindi maalis ng mga bisita doon pagpasok sa opisina na bakit may pagong doon na nakadrawing doon sa itaas ng kanyang opisina. So normally nakalagay, nakikita natin sa loob ng opisina mga plaque o yung isang work of arts na nakalagay doon. Pero sa kanya, pagong nakadrawing doon sa itaas ng pader na halos nakadikit na sa kisame ng kanyang opisina. So minsan sa isang pagpupulong siguro ng kanyang mga managers, kasama yung kanyang vice president, ay merong isang manager na
hindi nakatiis magtanong. Siguro, gusto niya na tanong, bakit may pagong? Bakit pagong ang inilagay mo doon? Bakit hindi man lang siguro tigre o kaya leon? Bakit pagong ang nakalagay doon? O kaya kagaya na sa likod ko, butterfly, nilagay ni Ate Beth, no? So, tinanong niya doon sa presidente na Sir, bakit to pagong nakadrawing doon sa itaas ng ng kisame mo? Curious lang ho ako. Why did you choose a turtle to be drawn on your wall? Sabi niya. At nandun pa sa itaas. Hindi pwedeng hindi makikita. Nandun sa taas yung napakalaking pagong na yun. Nangiti yung presidente, sabi niya. Sabi niya doon sa kanyang manager, no. Alam ko gusto niya na itanong yan sa akin na matagal na, kaya lang siguro pinipigilan niyo, no. Ang nakakamangha dito, sabi niya doon sa kanyang mga kausap. Napansin niyo yung pagong na doon sa taas ng aking pader. Pero hindi niyo napansin yung kamay na bumubuhat dun sa pagong na yun, kaya napunta sa itaas ng pader ko. So, ano yung kamay na yun? Sabi nung manager, what is that hand that carrying the turtle? Ang sabi ng manager, sabi nung may-ari is that, yung kamay na yan ay kamay ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Na binuhat yung pagong na yan, kaya napunta Diyos sa taas, na kung hindi dahil sa kamay na yan, hindi mapupunta yung pagong na yan doon sa itaas na yan. Ako yung pagong na yan. Na kaya ako naging successful, na kaya lumaki yung aking kumpanya, dahil ang bumuhat sa akin, yung kamay ng ating Panginoon. Na sa tuwing makikita ko yung kamay na yan, parati kong inaalala na meron akong Diyos na bumuhat sa akin. Kapag nakikita ko yung kamay na yan, parati kong inaalala na merong Diyos na humawak sa akin sa gitna ng aking mga problema, sa aking mga sitwasyon, sa gitna ng aking problema, sa aking ng kabigatan. Meron akong Diyos na nagpalakas sa akin. Meron akong Diyos na nagbigay sa akin ng kahalagahan na bagamat ako'y ordinaryong pagong, ako'y kanyang itinaas. At meron akong Diyos, hindi lamang nagpalakas, nagpatibay, kundi meron akong Diyos na nagpatawad sa akin. Mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong kasiguruhan na merong bumubuhat sa atin, na merong nagpapalakas sa atin, na merong nagpapatawad sa atin, na merong gumagabay sa atin. Ito yung kamay ng ating Diyos. We find that one who has already turned to us in mercy and who will freely pardon us. That is the assurance of prayer. Meron tayong makikita, meron tayong malalaman, meron tayong madidiskubre, meron tayong mararamdaman. Ito yung ating Panginoon na nagbigay sa atin ng awa, ng kahalagahan, at nagbigay sa atin ng libreng kapatawaran. That is the assurance of prayer that God freely give to us. Dahil sa ating Panginoon, meron tayong kalakasan, katibayan, na meron patuloy na gumagabay sa atin. That is the assurance of prayer na nararanasan natin. Ipagpatuloy natin yung ating lifestyle pagdating sa panalangin. And God will continue to bless us and experience those blessings. Mga kapatid, mga kaibigan, mga pamilya ng High Praise, the reason we pray is that assurance that God has given to us. We continue to pray. We continue to enjoy the benefits of prayer. Let us pray.
Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy niyong paggabay, patuloy niyong kalakasan na binibigay sa amin. Salamat po, Panginoon, patuloy niyong iniingatan ang bawat pamilya ng High Praise, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy niyo kaming ginagabayan, pinapalakas, pinagtitibay, at patuloy mong iniahayag ang iyong sarili, lalong higit, Panginoon, sa mensahe mo sa amin na kami ngayon ay naka-lockdown. Tunay, Panginoon, na patuloy mo kaming pinapalakas, not only physically, not only emotionally, but also relationally. And also, Lord God, you continue to reveal yourself unto us during this lockdown. And we are experiencing that banquet right now. Salamat po, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na ito rin ang nararamdaman. At iparamdam mo, Panginoon, sa iyong iglesia sa High Praise Mabuhay, sa High Praise Berkeley, at ganun din po, Panginoon, sa High Praise Santa Maria. Salamat po, Panginoon, for this assurance of prayer that you continue to give unto us. Patuloy namin, Panginoon, kami lumalapit sa iyo. At hindi kami titigil, Panginoon, ng pagtawag at paglapit sa magitan po ng panalangin. Lord, we thank you. Lord, continue to listen to our prayers. Continue, Lord God, to answer our prayers. And right now, O God, we also commit to you the constructions of your church. This is yours, O God. Continue to bless, Panginoon, yung nangunguna din dito sa paggawa ng iyong iglesyang ito. Also, the people who continue to support doon, Panginoon, sa paggawa ng itong iglesyang ito na yung iniatang sa aming balikat. Ganon din ang mga gumagawa, Panginoon. Lord, continue to bless them. Continue, Lord God, to keep them safe. Salamat po, Panginoon, sa bayanihan ngayon ng paggawa ng iglesyang ito. Ito'y sa iyo, Panginoon. This is the house of prayer. Salamat po, Panginoon, at sa pagtawag namin sa iyo, sa aming panalangin sa iyo, sa paglapit sa iyo ngayon, Panginoon, ang bawat pamilya ng High Praise. Listen to them, O God. Assure them, O God, the benefits of prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yeah, oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me beneath the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest
and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Gonna trust Him more. Yes, I'm so glad I learned to trust Him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me